Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po ay March 20. Siyam na araw na lang po ay Biyernes Santo na. Ano po, Biyernes Santo po yun po. Ginugunita ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Kahapon po, di off na yung lingkod. Nagpunta po ako ng palengke. Mayroon po akong kaibigan na matagal ko nang hindi nakita, yung nagkasalubong kami. Napanood niya yung mga video ko, yung mga binablog ko na sa mga Old Testament. Nagtanong po sa akin, tapos sabi po niya, ang daming pinapakita sa YouTube na nagdidebate. Yung iba nagsasabi na si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Yun namang iba, pinagpilitan nila na Diyos si Kristo. Ano ba talaga, mayroon bang mga nakasulat? At check naman ay pareho naman silang nagbasa ng Biblia. Mayroon bang ano ba nakasulat talaga sa Biblia at bakit sila nagdidebate, parang nagpapagalingan? Ganito po 'yon. Mayroon po talaga tayong marinig na ang doktrina nila ay sa kanilang church ay si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. Mayroon ganung doktrina. Mayroon na pong doktrina na si Kristo ay anak ng Ama at Diyos, anak Diyos siya. Diyos, mayroon doktrina. Ganito po 'yon. Sa Biblia po natin kuhanin ang kasagutan po. Nagtanong yung kaibigan ko na ano ba talagang dapat ano ba talaga ang opinion ko daw. Hindi ko po siya masagot dahil po maraming tao sa palengke, nakaharang kami. Kaya sabi ko, mag-video ako bukas, mapapanood mo naman kaya nandoon yung sagot sa tanong mo, hindi ko lang siya pangalanan. Ganito po, mayroong nagsasabi na pinagpilitan na si Jesus ay tao lang. At mayroon din naman pinagpilitan na si Jesus ay Diyos. Ganito po 'yon. Mababasa po natin sa Biblia po natin hugutin. Juan 1. Tingnan po natin sa Juan 1. Ang sabi po dito, nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Yun pong sinasabi po ng salita sa ibang salin ng Biblia ay yun pong sinasabi ng berbo. Yun po ay salita. Ang salita ay Diyos. Ang tinutukoy po noon si Jesus. Mayroon din naman po talagang nakasulat na si Jesus ay tao. Kaya pag sinasabi pong tao si Jesus, hindi po ako kontra noon. Pero Diyos po siya, nagkatawang tao lang. Nagkatawang tao. Ganito po, ulitin ko po ha. Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Si Jesus po yun. At pagdating po sa 14, John 1:14, naging tao ang salita at naninirahan sa piling namin. Nakikita namin ang kanyang kaluwalhatian na tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob ng katotohanan. So, yung pong sasayang salita, si Jesus po yun. Naging tao. Puntahan po natin mayroon pang isa po dito na mas malinaw po sa Pilipos 2:5 hanggang 7. Ayan ba, sambayan. Ito po, 2. Pakinggan po natin ha. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad
ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niya itong binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang maging tao. So, ipinanganak na po siya bilang tao para maging tao. So, hindi po siya dating tao. Maliwanag po to na si Jesus ay Diyos. Hindi po siya dating tao. Kasi po, kung magdidebate rin lang, parang anong nangyari, nagsisigawan pa, parang nagpagalingan. Si Jesus talaga tao. Nagkatawang tao. Bakit po ba nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus? Tingnan po natin dito sa Herbio 9:22. Wala din. Herbio 9:22. Ang sabi po dito sa Herbio 9:22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yun naman po pala eh. Kaya, mula sa pagka-Diyos si Jesus, kailangan niyang magkatawang tao para may dugo. Kasi po, kung espiritu lang siya, iligtas niya tayo, pupunta siya dito, paano gawin yung pagligtas? Lalabanan niya yung Diyos Ama para silang may kapangyarihan, para silang si Sanggoko, saka si Vegeta. Kaya ang kailangan po dito, dugo. Dugo po ang kailangan. Kasi sa lumang tipan po, panahon ng mga propeta, inutos ng Diyos na ang kapatawaran ng mga kasalanan ay paghahandog ng dugo ng hayop. Turo, depende sa kasalanan. Nireject na po ng Diyos yon kasi po ginawang kayabangan ng mga tao. Kung mayaman ka, di magkasala kasi marami kang panghandog. Pag mahirap ka naman, wala ka naman panghandog. Kaya nireject ng Diyos ay wala pong saysay. So, ang ginawang payabangan lang. Kaya, ang ginawa ng Diyos Ama, pinadala niya ang kanyang anak dito sa sanlibutan at upang ipanganak ng Santa Maria Birhen, at yun po ay para maging tao, para may dugo. Kasi po ang dugo ng ating Panginoong Hesus, yun ang maghuhugas ng ating mga kasalanan, hindi na yung mga dugo ng hayop, yung katulad ng mga sa lumang tipan, mga propeta. Puro hayop ang maghuhugas sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, pinalitan po ng Diyos Ama, ang dugo ng ating Panginoong Hesus, yun po ang maghugas sa ating mga kasalanan. And dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan dahil hindi po natin kayang magpakalinis kung sa sarili natin po. Hindi natin kayang magbayad sa Diyos sa ating pagkakasala sa Kanya. Kaya sa Diyos Ama tayo nagkasala, yung Diyos Ama rin po ang gumawa ng paraan para makabayad po tayo. So pinadala ang kanyang anak rito sa lupa, sa libutan, upang ang kanyang dugo, yan ang maglilinis sa ating mga kasalanan. So, kailangan maging tao siya para may dugo. So, dalawa pong dual nature po ang Panginoong Hesus. Tao, tapos Diyos. Paano yung dual nature? Tao po siya, pinanganak na tao ni Maria, pinanganak siya para, tapos namuhay na kumakain, pagkakain, nauhaw, uminom, nangangaral, nagsasalita, tao po, tao. Pero Diyos siya. Diyos po. Marami pong talata sa Bible na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Yun po, para malinaw, ay kung may magsasabi na tao si Jesus, hindi po ko kontra noon. Tao naman talaga si Jesus. Pero nagkataong tao, Diyos po siya. May nababasa po tayo na tao, nagkataong tao, pero Diyos po, dual nature po siya, si ating Panginoong Hesus.
ay yun po ay siya po ay galing sa Israel, yung kanyang lahi po niya. Galing sa Israel ang kanyang lahi na bilang tao. Bilang tao yung tapos siya naman padala ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Yung sa lalang Espiritu Santo, siyempre yung naglalakad si Jesus, yung katawan niya tao mula sa Israel, yung lahi niya. Tapos yung kanyang espiritu ay galing sa langit na dating Diyos nagpapakatao para magkaroon ng dugo, kasi kung walang dugo nga naman paano mahugasan ang ating mga kasalanan. Kaya kung espiritu pupunta dito si Jesus, espiritu, di walang dugo, kasi ang sabi doon, kung walang pagbuhos ng dugo, walang kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa cross, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Yun na po, muli po, magandang umaga, kumusta po kayong lahat? Yung lingkod, si Ship Roy.